Sa isang pag-ibig na walang katinuan, laging may libing sa dulo. Magandang gabi, hindi ito isang ordinaryong kwento ng paglalakbay. Ito ay isang paglalakbay patungo sa kadiliman kung saan ang isang bus na puno ng mga pangarap patungong Baguio ay naging isang makipot na entablado ng kamatayan. Sa malamig at madilim na kahabaan ng Marcos Highway, isang pangyayari ang yumanig sa tahimik na biyahe, isang trahedyang isinilang mula sa lihim na pagnanasa, matinding selos at paghihiganti. Ating sisiyasatin ang isang krimen na sa unang tingin ay tila simpleng resulta ng agawan sa isang babae sa pagitan ng isang tsuper at ng kanyang konduktor. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, isang masalimuot na katotohanan ang mabubunyag. Isang kwentong hindi lamang tatsulok, kundi isang kwadrado ng mga buhay na nagbanggaan, isang tsuper na nagmahal ng lihim, isang konduktor na mapaglaro, isang babaeng nalito sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato at isang anino mula sa nakaraan na ayaw bumitaw. Paano humantong ang mga ninakaw na sandali ng pagmamahalan sa likod ng mga upuan ng bus sa isang walang awang pagpaslang, at sino ang tunay na may sala sa likod ng gatilyo? Samahan ninyo kaming buksan ang kasong ito, isang salaysay ng pagtataksil, kasinungalingan at ang presyong kailangang bayaran para sa isang bawal na pag-ibig. Ang terminal ng bus sa Dao, Pampanga ay isang mundong may sariling tibok. Araw-araw, daan-daang buhay ang nagtatagpo, naghihiwalay at nagpapatuloy. Para sa marami, ito ay simula o dulo lamang ng isang biyahe. Ngunit para kina Rudy Elibaso, Antonio Anton Alzati at Mia Manalili, ang terminal na ito ang naging sentro ng kanilang mga buhay, ang lugar kung saan nagsimula ang isang kwentong babahiran ng dugo. Si Rudy Elibaso, 44 na taong gulang, ay isang veteranong tsuper, residente ng Mabalacat, isang taong kilala sa kanyang pagiging seryoso at tahimik. Sa kanyang mga kasamahan, si Rudy ay isang mapagkakatiwalaang ama ng kalsada, isang lalaking ang tanging focus ay ang manibela at ang kaligtasan ng kanyang mga pasahero. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging profesional ay isang buhay na hindi alam ng marami, isang asawa at 3 anak na nag-aaral sa high school, isang pamilyang umaasa sa bawat pag-arangkada niya paakyat ng Baguio. Si Rudy ay isang taong sanay sa mahabang gabi at sa lamig ng madaling araw, ngunit may isang init na lihim niyang hinahanap, isang init na magiging mitya ng kanyang maagang pagpanaw. Kabaligtaran naman niya si Antonio Anton Alzati, 32 taong gulang ang kanyang konduktor. Si Anton ay ang buhay ng biyahe, palabiro, magaling makisama at may kakaibang karisma na madaling nakakakuha ng loob ng mga pasahero, lalo na ng mga kababaihan. Kung si Rudy ay ang haligi ng bus, si Anton ang palamuti, ang nagbibigay kulay sa mahaba at nakakabagot na paglalakbay. Sa mundo ng terminal kung saan ang bawat isa ay tila dumadaan lang, sina Rudy at Anton ay naging permanenteng tanawin, isang tambalang hindi mo aakalaing masisira ng isang lihim. Sa parehong terminal na ito, madalas makita si Mia Manalili, 27 taong gulang, isang single mother mula sa San Fernando, Pampanga. Bawat linggo, sumasakay siya ng bus pauwi mula sa kanyang trabaho. Si Mia ay may daladalang aura ng kalungkutan, isang babaeng maagang sinubok ng buhay, ngunit may taglay na ganda at alindog na hindi maitatago. Siya ang tipo ng babae na naghahanap ng kanlungan, ng isang taong magbibigay sa kanya ng katiyakan sa isang mundong puno ng alinlangan. Noong taong 2015, sa gitna ng pag-aabot ng pamasahe at mga maiikling usapan, nagsimulang magtagpo ang mga landas ni na Rudy at Mia. Ayon sa mga kakilala ni Mia, nagsimula ito sa simpleng kabaitan. Si Rudy, ang tahimik na tsuper, ay nagpakita ng kakaibang malasakit. Hindi ito sinasabi sa salita kundi sa gawa. Ang pag-aabot ng libreng sakay kapag kapos si Mia, ang pagtulong sa kanyang mga daladalahin at ang pag-aalok ng suporta sa kanyang nag-iisang anak kahit hindi niya ito kadugo. Sa mga mata ni Mia na sanay sa hirap, ang mga kilos ni Rudy ay higit pa sa salita. Ito ay pangako, isang pangako ng katahimikan at seguridad. Sa isang mensaheng ipinadala ni Mia sa isang kaibigan, nabanggit niya, "Sa kanya ko naramdaman na hindi ako iiwan. Mahal ako ni Rudy sa tahimik na paraan." At di nagtagal, sa kabila ng katotohanang si Rudy ay may sarili ng pamilya, pumayag siyang maging bahagi ng buhay nito. Ang kanilang relasyon ay naging isang bawat
bawal na kasunduan, isang lihim na ibinubulong lamang sa dilim. Ang bus na minamaneho ni Rudy ay naging kanilang munting mundo sa mga biyaheng paakyat ng Baguio, habang ang karamihan sa mga pasahero ay mahimbing na natutulog, may dalawang pusong gising na gising. Sa mga hintuan sa Rosario, La Union, tuwing sasapit ang 10:00 ng gabi, ang simpleng pag-aabot ng mainit na kape ay nagiging isang wika ng pagmamahal. Ang pagbibigay ni Rudy ng kanyang jacket kay Mia sa tuwing ito'y nilalamig, ang marahang paghawak sa kanyang balikat, lahat ay mga piraso ng isang romansang nabubuo sa labas ng mata ng mapanghusgang mundo. Sa likod ng bus, sa pagitan ng mga upuang natatakpan ng dilim, doon nagtatagpo ang kanilang mga labi, doon nila ninanakaw ang mga sandaling para lamang sa kanila. Ako sa'yo, ikaw sa akin, isang pangakong binitiwan sa gitna ng katahimikan. Ngunit habang tumitindi ang ugnayan ng dalawa, may isang matang laging nakamasid, si Antonio Anton Alzati. Hindi lingid sa kanyang kaalaman ang namamagitan kina Rudy at Mia. Sa umpisa, ito'y bahagi lamang ng kanyang mga biro. Mga birong may halong lambing, mga haplos na tila aksidente at mga tinging puno ng kahulugan. Habang si Rudy ay nag-aalok ng katahimikan, si Anton ay nag-aalok ng kasiyahan. Habang si Rudy ay nagbibigay ng proteksyon, si Anton ay nagbibigay ng atensyon. Dito nagsimulang mahati ang mundo ni Mia. Sa isang panayam kay Aling Dory, isang tindera sa terminal na laging nakamasid sa kanilang tatlo, malinaw niyang nailarawan ang sitwasyon. Kung tingin ang pag-uusapan, mas matagal tumitig si Anton, pero kung malasakit, si Rudy ang ramdam ng babae. Dito nagsimulang pumasok ang laso ng selos. Napansin ni Rudy ang unti-unting pagiging malapit ni Anton kay Mia. Sa mga pagkakataong naghihintay sila ng biyahe, tila may sariling mundo ang dalawa. Mga tawanan at usapang sila lang ang nakakaintindi. Ang dating tahimik na pagmamahal ni Rudy ay nagsimulang magkaroon ng tinig, isang tinig ng pagdududa at pag-aalala. Hindi nagtagal, ang pagdududa ay naging katotohanan. Isang gabi, habang abala si Rudy sa harap ng terminal, isang pahinante ang nakahuli kina Anton at Mia na magkahawak kamay sa isang madilim na sulok. Ayon sa pahinante, iba ang titig ni Anton kay Mia, parang sinasabi na kaya niyang kunin kung gugustuhin. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at nakarating kay Rudy. Doon sumabog ang unang malaking alitan. Sa harap ng maraming tao sa terminal, kinumpronta ni Rudy si Mia. Malakas ang kanyang boses, puno ng sakit at selos. Ngunit sa halip na umatras, humarang si Anton. Doon nagsimula ang unang pisikal na sigalot sa pagitan ng dalawang lalaki. Nagtulakan, nagmurahan at muntikan ng magkasuntukan kung hindi lang naawat ng ibang mga dispatcher. Sabi ng isa sa kanila, hindi na yan biro, pareho na silang may inaangkin. Ngunit ang masakit na katotohanan na lingid sa kaalaman ng marami ay parehong may mga pamilyang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Habang ang alitan sa pagitan ni Rudy at Anton ay lalong umiinit, si Mia ay unti-unting nalulunod sa gulong kanyang pinasok. Lingid sa kaalaman ni Rudy, ang relasyon ni Mia kay Anton ay hindi na lamang simpleng biruan. Ayon sa isang source na malapit kay Mia, sa mga panahong nag-aaway sila ni Rudy, si Anton ang nagsilbing sandalan. Isang sandalan na mabilis naging bitag. Sa mga lihim na pagkikita, ang kanilang ugnayan ay lumalim, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa init ng pagnanasa. Kung ilang beses na naikama ni Rudy si Mia, marahil ay hindi na rin nagpapahuli si Anton. Ang kwento ay hindi na tungkol sa romansa, kundi sa pagsisinungaling, pag-aagawan at pag-aari. Sa bawat biyahe paakyat ng Baguio, ang hangin sa loob ng bus ay nagbago. Ang dating lambingan ay napalitan ng mga pasaring. Ang dating mga tingin ng paghanga ay naging mga titig ng galit na naghahanap ng ganti. Sa 3 taong ito, si Rudy na nagmamahal, si Anton nagahaman at si Mia na naliligaw, wala ni isang may legal na karapatan. Ngunit lahat sila ay kumikilos na tila pag-aari nila ang isa't isa. At habang ang tatsulok ay nagiging mas mapanganib, isang anino mula sa nakaraan ang muling gumapang pabalik sa buhay ni Mia, handang gawing kwadrado ang nasusunog ng relasyon. Si Mark Cunanan, ang kanyang dating live-in partner at ama ng kanyang anak. Ayon sa mga tala sa barangay, ang kanilang paghihiwalay ay puno ng gulo, selos at umano'y pananakit. Ngunit para kay Mark, ang paghihiwalay ay isang salita lamang. Hindi kailanman naputol ang kanyang koneksyon kay Mia. Sa mga huling linggo bago ang krimen, 2 beses siyang namataan sa terminal. Hindi siya lumalapit. Lihim lamang siyang nagmamasid mula sa dilim, isang tigre na nag-aabang sa kanyang biktima. Pinapanood ang
ang apoy na unti-unting lumalaki marahil ay naghihintay ng tamang pagkakataon upang bumuhos ng gasolina. Ang galit ni Rudy, ang yabang ni Anton at ang pagbabalik ni Mark, tatlong lalaking may kani-kaniyang inaangking karapatan sa isang babaeng nasa gitna ng isang digmaang hindi na niya kayang pigilan. Isang linggo bago ang pamamaril, ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Sa isang gabi ng dispatching na huli umanong magkaharap sa madilim na gilid ng terminal, sina Rudy at Anton. Ang kanilang mga boses ay nag-uumpugan sa galit. "Layuan mo si Mia," sigaw ni Rudy. Ang isinagot ni Anton ay isang tanong na tumusok sa puso ni Rudy. "Bakit? Sigurado ka bang ikaw ang mahal niya?" Ang lihim na puot ay naging lantaran ng awayan. Sa sumunod na mga araw, ang labanan ay dinala sa teknolohiya. Na-recover ng pulisya ang ilang text messages mula sa lumang Nokia phone ni Rudy, mga mensahe ng pagbabanta. Mula kay Rudy, "Kapag hindi ka tumigil, sisiguraduhin kong walang biyaheng matitira para sa'yo." At ang ganting banta mula kay Anton, "Kung kaya mong gawin yan, mas kaya ko." Hindi na utak ang gumagalaw kundi emosyong may halong peligro. Sa huling gabi bago ang insidente, ang bus mismo ang naging saksi sa pinakamatinding bangayan. Ayon sa salaysay ng pahinante, habang naghihintay ng pasahero, biglang nilock ang pinto. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig mula sa labas ay ang sigawan. Si Mia umiiyak, si Rudy nagmamakaawa at si Anton sumisigaw ng, "Tama na, ako ang pipiliin niya." Pagbukas ng pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ngunit ang bakas ng luha sa mga mata ni Mia at ang nanginginig na galit sa mukha ng dalawang lalaki ay nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, umalis ang bus paakyat ng Baguio. Mula sa puntong iyon, wala nang makakapigil sa takbo ng kapalaran. Gabi ng insidente, ika-6 ng Pebrero, 12:30 ng madaling araw. Makulimlim ang langit at makapal ang hamog sa kalsadang paakyat ng Baguio. Malamig ang hangin, basa ang kalsada sa ambon. Tahimik ang loob ng bus. Karamihan sa mga pasahero ay nakapikit, pagod mula sa mahabang biyahe. Sa manibela, si Rudy Elibaso. Seryoso ang tingin sa daan. Sa tabi niya ang isang baso ng mainit na kape at ang maliit na rosaryong nakasabit sa salamin, tila isang huling panalangin para sa ligtas na paglalakbay. Sa gitna ng bus, nakaupo si Mia, tahimik na kayakap sa kanyang bag. Paulit-ulit ang pagsulyap niya kay Rudy, ang kanyang mukha ay isang larawan ng kalungkutan at pag-aalala. Biglang sa isang bahagi ng Marcos Highway na walang streetlight at walang CCTV, isang lalaking nakasombrero mula sa bandang likuran ang tumayo. "Boss, naiihi ako, pwede bang itabi muna?" Pakiusap nito. Pumayag si Rudy. Maingat niyang itinigil ang bus sa gilid ng madilim na kalsada. Ngunit pagkatigil ng bus, ang katahimikan ay biglang binasag ng dalawang magkasunod na putok ng baril. Nagsimula ang kaguluhan. May nagsisigawan, may nag-iiyakan. Ang lalaking nakasombrero na ngayon ay may hawak ng baril ay mabilis na lumapit sa konduktor, si Anton. Walang makikialam, marin nitong bulong. Sa gitna ng takot, bumukas ang pinto ng bus. Tumalon ang suspek palabas, madalas sa babas sa madilim na gilid ng kalsada kung saan, ayon sa ilang pasahero, may isang van na nag-aabang. Sumakay ito at ang van ay mabilis na humarurot, nilamon ng kadiliman ng gabi. Nang dumating ang mga unang rumesponding pulis, isang nakakasakal na eksena ang kanilang dinatnan. Dugo ang nakasubsob sa manibela, si Rudy Elibaso wala ng buhay. Sa tabi niya, si Mia manalili, yakap-yakap ang malamig ng katawan ng lalaki, humahagulgol, nanginginig. Paulit-ulit niyang isinisigaw ang pangalan nito. "Rudy, Rudy, gumising ka, hindi dapat ganito." Sa paunang investigasyon, lahat ng daliri ay nakaturo sa isang tao, si Antonio Anton Alzati. Siya ang may alitan, siya ang may motibo. Agad siyang inaresto para sa masusing pagsisiyasat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, may sinabi si Mia na binalewala sa umpisa ng mga pulis, hindi si Anton ang bumaril. Ang unang butas sa kaso ay lumabas mula sa isang pasaherong nagbigay ng affidavit. Inilarawan niya ang lalaking tumalon palabas ng bus, ang taas, ang pangangatawan, ang suot na jacket. Hindi ito tugma kay Anton. Dahil dito napilitan ang mga investigador na buksan ang isang bagong anggulo. Pansamantalang inalis si Anton sa listahan ng mga pangunahing suspek. Muling pinatawag si Mia para sa isang follow-up statement. Sa una, tikom ang kanyang bibig, takot at pagkalito ang mababasa sa kanyang mga mata. Ngunit matapos ang halos 3 oras na interogasyon, bumigay siya sa bigat ng katotohanan. Umiiyak, ibinunyag niya ang anino na matagal nang nagbabanta sa kanilang buhay. Hindi pa kami hiwalay," pahayag niya, tumutukoy sa kanyang dating live-in partner, si Mark Cunanan.
Ikinuwento niya ang mga tawag ni Mark, ang paniniktik, ang selos at ang mga banta. Isang banta ang partikular na tumatak sa isipan ng mga investigador. Kung hindi ka sa akin, walang makakakuha sa'yo. Ang pahayag na ito ay sinuportahan ng isang kritikal na ebidensya, mga lumang text message at voice recording mula sa cellphone ni Mia. Doon narinig ng mga pulis ang malamig na boses ni Mark, "Iiwan mo ako para sa driver na yan? Gusto mo bang mawala siya?" Malinaw na motibo, banta at emosyonal na koneksyon. Ito na ang hinahanap ng mga pulis. Sa isang sabay-sabay na operasyon, nilusob nila ang bahay ni Mark Cunanan sa San Fernando. Sa isang bodega sa kanyang barong-barong, nakumpiska ang isang revolver. Nawawala ang 2 bala nito. Isinailalim ang baril sa ballistic test. Ang resulta ay hindi maikakaila. Tugma. Ang marka ng barrel at groove sa mga balang nakuha mula sa katawan ni Rudy Elibaso ay tugma sa baril na nakuha mula kay Mark. Dito tuluyang nabuo ang larawan ng krimen. Hindi ang selos ng konduktor ang pumatay kay Rudy, hindi si Mia ang nag-utos. Ito ay ang gawa ng isang lalaking hindi matanggap ang pagkawala, isang lalaking binalot ng galit at obsesyon. Si Mark Cunanan, siya ang sumunod sa bus, siya ang nag-abang sa dilim, at siya ang bumaril sa lalaking inaakala niyang umaagaw sa babaeng para sa kanya ay pag-aari niya pa rin. Sa presinto, nang tanungin kung bakit niya ginawa iyon, mariin at walang pag-aalinlangan ang sagot ni Mark, "Mahal ko siya, kaya ko ginawa." Ngunit sa mata ng batas, ang kanyang pagmamahal ay isang salitang walang bigat. Ang kanyang ginawa ay pagpatay. Sa korte habang binabasa ang mga kasong isinampalaban kay Mark Cunanan, murder, illegal possession of firearm at endangerment of civilian passengers, ramdam ang bigat ng bawat salita. Tahimik lamang si Mark, nakikinig, walang emosyong mababasa sa kanyang muka. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Mia, namumutla, walang imik. Maraming mata ang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay mapanghusga, ang ilan ay nanghihinayang. Para sa kanila siya ang naging mitya ng lahat ng ito. Ngunit sa puso niya ang katotohanan ay mas komplikado. Isa lamang siyang babaeng nagkamali sa pagpili, natangay sa init ng pagnanasa at nasakal sa isang pag-ibig na mali ang direksyon. Sa isang upuan sa likod, halos mahimatay sa pag-iyak ang tunay na asawa ni Rudy kasama ang kanyang 3 anak. Ang sakit ng pagtataksil ay nadagdagan pa ng sakit ng pagkawala. At kahit gaano kalaki ang galit nila kay Mia, alam nilang walang magagawa ang paghihiganti. Hindi na nito maibabalik ang buhay ni Rudy Elibaso, kaya't pinili na lamang nilang manahimik. Si Antonio Alzati sa kabilang banda ay lumabas ng korte bilang isang malayang tao, ngunit may daladalang marka ng isang eskandalong habambuhay niyang dadalhin. Dinala ang kabaong ni Rudy Elibaso sa kanilang probinsya, isang desisyon ng kanyang asawa upang mailayo siya sa lugar na naging saksi sa kanyang pagtataksil at kamatayan. Dumalo ang kanyang ina, mga kapatid at ilang kasamahan sa trabaho. Sa harap ng hukay habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang kabaong, isinisigaw ng kanyang ina ang isang tanong na walang makakasagot. Kung may kasalanan man ang anak ko, bakit ganito kabigat ang kabayaran? Nang tuluyang mahatulan si Mark Cunanan at isinara ang kaso, isang malinaw na katotohanan ang naiwan. Sa kwentong ito, walang nanalo. Ang bawal na pag-ibig, ang pag-aari, selos at kasinungalingan ay naging isang tanikala na humila sa isang lalaki patungo sa kamatayan, sa isa pa patungo sa kulungan at nag-iwan sa 2 babae, isang byuda at isang kinasusuklaman na may mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ang kwento ni Rudy, Mia, Anton at Mark ay isang paalala na ang pag-ibig kapag nabalot ng pag-aari at obsession ay nagiging isang sandatang mas matalas pa sa anumang patalim. Hindi ito isang simpleng kwento ng krimen. Ito ay isang trahedya ng mga sirang pangako at mga maling desisyon. Isang paglalakbay na nagsimula sa isang terminal ng bus na puno ng pag-asa at nagtapos sa isang madilim na kalsada kung saan ang tanging naiwan ay ang malamig na bangkay, ang tunog ng sirena at ang mga tanong na mananatiling nakabitin sa hangin magpakailanman. Sa isang pag-ibig na walang katinuan, laging may libing sa dulo.